Kwentong Bayan. Magandang gabi mga kabayan, nariyan sa comment section ang link. Detalyadong pagpapaliwanag tungkol sa tubig ng Banahaw. Ang nagpaliwanag ay manunulat dito sa ating channel, walang iba kundi si JR. Para sa mga interesado sa bisa ng tubig ng Banahaw at para dun sa mga nakabili na, magandang mapakinggan nyo ang buong pagpapaliwanag ni JR. Yun lamang. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Milencio. Taong 1979, South Cotabato. Isang mangangahoy si Milencio. Ito ang kinabubuhay nila ng kapatid na si Kuya Toring. Sila na lang ang magkasama sa buhay. Bata pa lamang ang mga ito nang abandonahin ng ina. Ni hindi naman niya nakasama ang ama. Kahit anong pilit kay Kuya Toring na magkwento patungkol dito, pilit naman itong umiiwas. Tila mas gusto na lang ng kuya na malimutan ang ama at wag nang magkaroon ng kahit anong ugnayan dito. Kuya, mamaya pala dadaanan ako dito ni Amboy. Sasamahan ko na lang siya manguha ng isda sa ilog sa kabilang burol. Alam mo na, sayang naman yung mauhuli. Kailangan nating gumawa ng daing para sa paparating na tag-ulan. Ayoko nang maulit pa yung nung isang taon. Wala tayong may ulam, puro asin lang. Wika ni Melencio. Nasa masukal na gubat nakatira sila Melencio. Doon lang sila nakapagpagawa ng bahay ng hindi pinapaalis. Kaso nga lang ilang kilometro ang layo nito mula sa bayan. Ang pinakamalapit na kapitbahay nila ay sila Amboy. 30 minuto ang layo mula sa kanila. Oo, wag mo nang ipaalala sa akin ha. Mali nga ang kuya pero wag ka masyadong magpagabi sa ilog. Alam mo na, taglabong ngayon. Gumagala ang mga aswang sa gubat. Hindi bali ng konti ang huli mo kaysa ikaw naman ang madagit ng aswang. Wika ni Kuya Turing. Bukod sa pangangahoy ni Melencio, kasabay nito ang uling na ginagawa naman ni Turing. Maghapon nila itong nilalatag sa gilid ng kalsada. Madalas pa silang binabarat ng mga mamimili. Pero dahil kailangan ng pera, kahit palugay ay binibenta nila ito sa mababang halaga kaysa naman bitbitin pa muli pabalik sa agubatan. Huwag kang mag-alala kuya kung yung tinutukoy mo, yung matandang babae na nakatira sa tuktok ng burol, yung madadaanan namin papunta sa ilog. Huwag kang mag-alala, mag-iingat kami. Alam namin ni Amboy ang usap-usapan na aswang yung nakatira doon eh. Kaya nga po sa kabilang gilid kami dumadaan. Mahirap nang matsyempohan kami ng matanda. Minsan na kaming hinabol nun eh. Nung damputin ni Amboy yung isa sa mga manok niya, mabuti nga hindi kami nabutan ng itak. Pero kuya, hanggang kailan ba tayo titira sa gubat? Gusto ko din sanang maranasan na manirahan sa madaming tao. Sila Amboy nga, may bahay din sa baryo eh. Andyan lang naman sila sa bahay na yan 2 beses sa isang linggo para sa mga nyug nila. Wika ni Melencio. Alam mo Melencio, konting tiis pa. May nakausap na akong taga-baryo. Bibigyan tayo ng lupang matatayuan ng bahay malapit sa baryo. Kapalit ng pagbabantay natin sa taniman nila. Sa susunod na buwan, malalaman ko kung itutuloy niya yung alok niya sa akin. Kapag nagkataon, ilang minuto na lang ilalakarin para papunta dun sa sentro. Tugon ni Kuya Turing. Natuwa si Melencio sa mga sinabi ng kapatid. May isang residente na naawa sa kanila nang makitang nakatira sa liblib na kakawyan. Ayon pa dito, kaibigan naman niya ang mga magulang nila at ibinigay sa kanila ang lupa bilang kapalit ng kabutihan ng ama't ina.
Sana nga kuya, matuloy na yung sinasabi mo eh. Hindi na ako makapaghintay na makalipat eh. Napapagod na po ako dito sa gubat. Lalo na kapag wala ka tapos mag-isa lang ako. Nakakatakot po eh. Kung ano-anong tunog yung naririnig ko. Meron pang kaluskos. Kahit maisipan kong tumakbo, wala naman akong ibang pupuntahan eh. Wika ni Melencio. Dagdag pa ng binata. Nang minsang hindi makauwi si Kuya Turing, nakakita si Melencio ng napakatangkad na nilalang na may ulo ng kabayo. Dumungaw pa ito sa bintana kung merong tao sa loob ng tahanan. Kaya ang ginawa ni Melencio, nagtago ito sa ilalim ng katre hanggang sa umalis na ang nilalang. Tandaan mo, Melencio, tayo ang nakikitira sa gubat. Sila ang totoong nagmamay-ari ng kakawyan. Kaya nga pag-uuling, mga patay na puno, tumbang puno, yan lang ang kinukuha natin para walang magalit. Para hindi magalit yung nagbabantay sa gubat. Sa bawat punong natutumba ng bagyo o kagagawa ng mga tao man, sinisikap kong palitan ng lahat ng bagong puno. Naniniwala ako na kung alam natin kung paano alagaan ang gubat, ganon din ang ibabalik nila sa atin. Wika ni Kuya Turing. Ito ang prinsipyo ng kuya. Bagay na labis na hinahangaan ni Melencio dahil tila totoo ang sinasabi nito. Bagamat iba't ibang uri ng nilalang at elemento ang umaaligid sa kubo sa tuwing sasapit ang gabi, ni isa dito, walang nagtangka na saktan sila. Ilang sandali ang lumipas. Dumating si Amboy. Dala ang mga pamingwit at lambat sa pangingisda sa ilog. Magandang araw, Kuya Turing. Melencio, tara. Hindi ako pinayagan nila tatay na magpagabi masyado eh. May namataan daw na aswang sa baryo kagabi. Nakakatakot. Baka matsyempohan tayo sa ilog. Kaya nga nagdala ako ng lambat para mas mapabilis yung paghuli natin. Halika na? Wika ni Amboy. Turing, totoo ba yung kwento tungkol sa mga aswang? Nakita na pala nila eh. Bakit hindi pa pinatay? Di sana wala na tayong problema ngayon. Wika ni Melencio habang naglalakad papunta sa ilog. Pero umiling lang si Amboy. Ay nako Melencio. Ewan ko kung makagalaw ka sa oras na ikaw yung makakita ng totoong aswang. Nung habulin tayo ng matanda sa buro lalos, mawala na yung kaluluwa mo sa sobrang takot eh. Paano pa kaya kapag aswang na? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong lumalabas kapag gabi. Napakaliit pa naman ang kubo nyo. Paano kapag naamoy ka ng aswang? Wika ni Amboy. Napaisip si Melencio. Tama ang kaibigan. Paano kaya kung mapadaan malapit sa kubo ang mga aswang? Ano ang dapat gawin? Makakaligtas kaya sila? Alam mo ang pinagdarasal ko ngayon. Sana ituloy ng matanda yung pagbibigay niya sa amin ng lupa. Bibigyan daw kami ng lupang matitirikan ng bahay malapit doon sa inyo. Ang sabi ni Kuya Turing, sa susunod na buwan ipapaalam sa amin kung matutuloy. Pero sana matuloy para naman mabawasan yung takot ko. Wika ni Melencio. Alam mo may nasabi sa akin yung lolo ko noon eh. Kapag madalas daw samahan ng engkanto ang isang tao, ang ibig sabihin nun, nakikita ka nila bilang kauri. Parang kapamilya. Kaya nga swerte kayo eh. May mga protection kayo na galing sa gubat. Siguro, kaya kahit sa tagal nyo sa gubat hindi kayo nabibiktima ng mga aswang. Dahil na din sa mga engkantong nakapalibot sa inyo. Mga nilalang, mga elemento. Wika ni Amboy. Napatitig si Melencio sa kaibigan. May punto si Amboy. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng kuya.
Napagtanto niya na marahil kahit ilang beses nang nababalita ang aswang, ang dahilan kung bakit nananatili silang ligtas dahil na din sa mga engkanto. Ilang sandali pa nakarating na sila sa ilog. Kaagad namang pinapwesto ni Amboy at Melencio ang mga pamingwit. Nag-umpisang ibuka ni Amboy ang lambat na gagamitin para sa panguhuli ng mga isda. Kailangang makauwi sila bago pa sumapit ang dilim. Mabuti nga naisipan mong dalhin tong lambat eh. Ang bagal kung pamingwit lang yung gamit natin. Doon tayo sa ilalim oh. Nakita ko mas maraming tilapia doon eh. Para makarami tayo. Wika ni Melencio. Natutuwa itong gumamit ng lambat. Habang seryoso ang dalawa sa panghuhuli ng isda, nakita nila ang matandang nakatira sa tuktok ng burol. Usap-usapan sa lugar na kaya ito nakatira sa itaas ng burol para mas mapadali ang pagpapalit ng anyo nang hindi nakikita ng kung sino man. Melencio, huwag kang maingay. Magtago tayo sa gilid. Baka makita tayo. Wika ni Amboy. Kinakabahan nito at namumutla ang itsura. Maging si Melencio, nag-aalala dahil nasa ilog pa sila. Alanganing makatakas dahil gagawa sila ng ingay sa oras na umahon. Kaya naman walang nagawa si Melencio kung hindi magtago sa naglalakihang damo sa lugar. Maya-maya pa matapos ang ilang sandali, umakyat na din ang matanda sa tahanan. Grabe, parang puputok na yung puso ko kanina. Kamunti ka na tayo dun. Ang mabuti pa siguro, isang huli na lang, tapos uwi na tayo. Ayokong abutan ng dilim malapit sa bahay ng matandang yan eh. Wika ni Amboy at muling inayos ang lambat. Nang hinayang ang dalawa sa dapat na huli ng lambat, naaberya ito dahil sa pagdating ng matanda. Kaya wala silang ibang pagpipilian kung hindi ulitin ito. Sige na, bilisan mo na dyan. Ayoko na magtagal dito sa ilog. Nararamdaman ko kanina pa may nakatingin sa atin eh. Wika ni Melencio. Ilang sandali pa, nang mailigpit ang lahat ng mga kagamitan, nag-umpisa ng maglakad pa uwi ang dalawa. Pero mula sa mga puno ng anhaw, may lumabas na napakalaking matandang babae. Mas mataas sa kanila kahit kuba ang katawan. Melencio, ano yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking matanda ah. Wika ni Amboy habang nakakapit sa balikat ni Melencio. Hindi ko alam, pero sigurado ako, delikado yan. Tugon ni Melencio. Hinatak nito si Amboy na nooy tila napako na sa kinakatayuan at hindi magawang gumalaw. Habang yung matandang babae naman ay papalapit sa kanila. Mas kinilabutan si Melencio nang ibuka ng nilalang ang malaking bibig. Akala ko sa gabi lang sumasalakay yung aswang ha. Maliwanag pa naman ha. Amboy, bilisan mo na. Huwag kang lilingon. Wika ni Melencio. Ramdam nila ang pag-alog ng lupa. Mabilis na gumagapang ang matanda at nakasunod sa kanila. Sa pagkataranta, kung saan-saan sila dumaan para mailigaw ang nilalang. Pero imbis na mawala, tila sila pa ang naligaw sa masukal na gubat. Sa hindi inaasahang kaganapan, nakita nila ang daan paakyat ng burol. Hanggang sa marinig nila na biglang nagsalita ang humahabol sa kanila. Saan ba kayo pupunta mga bata? Bakit kayo tumatakbo sa matanda? Mga wala kayong modo. Wika nito.
Mas lalong tumindig ang balahibo ng magkaibigan. Napapagod na sila at hindi nakakayanin pang tumakbo. Namanhid na ang mga binti. Hirap na silang habulin ang paghinga. Tila sasabog na ang dibdib sa labis na pagod. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim ang gubat at halos hindi na nila makita ang isa't isa. Pero naririnig pa rin nila ang boses ng matandang babae habang tumatawa. Papalapit ng papalapit sa kanila. Psst! Kayo dyan! Kung gusto nyo pang mabuhay, lumapit kayo dito. Bilisan nyo! Wika ng boses. Dahil madilim ang lugar, hindi nila makita ang mukha nito. Pero nang marinig nila, biglang nabuhayan ang dalawa. Kaagad nilang nilapitan ang pinagmumulan ng tinig. Lumihis sila ng daan, sumuot sa puno ng bayabas at mga gugon, na labis ang hapde na gumuguhit sa kanilang mga balat. Saan po ba ang punta natin? Pagod na po kami. Hindi na po namin kakayaning tumakbo. Maabutan na po tayo ng aswang. Kailangan po nating magtago. Wika ni Amboy. Alam ko, kaya nga sundan nyo ako. Ayoko ding makain ng aswang. Kung paiiralin nyo yung takot nyo, iiwanan ko kayo dito. Hindi ko kayo kaano-ano para isakripisyo ang buhay ko sa inyo. Wika ng tinig. Mula sa katahimikan ng gabi, kumalat sa buong paligid ang angil ng aswang. Tila galit na galit dahil hindi na makita si Amboy at Melencio. Hanggang sa makarating sila sa lugar na pamilyar. Subalit hindi sila sigurado. Hindi nila malaman dahil madilim sa bandang iyon. Isa itong kubo na nahaharangan ng napakaraming halaman at puno. Asa na po ba tayo? Ligtas ba tayo dito? Paano kapag nahabutan tayo ng umahabol? Anong gagawin natin? Tanong ni Melencio. Nanatiling tahimik ang tumutulong sa kanila. Hanggang sa marinig nila ang mga yabag ng nilalang na papalapit. Napatahimik ang lahat. Pero ilang sandali pa, unti-unti nang humina ang huni ng aswang. Kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga yabag. Nang masigurado na wala na ito, saka pa lamang muling nagsalita ang tumulong sa kanila. Napagtanto na isa itong matandang babae. Bigla itong nagsindi ng posporo. Natakot ang magkaibigan sa nakita. Ito ang matandang babae na tinatawag na aswang ng lahat, na nakatira sa tuktok ng burol. Walang iba kung hindi si Aling Ason. Napalunok ng laway si Amboy. Natulala si Melencio at kahit gustong tumakbo, tila nanigas ang mga binti niya at ayaw sumunod sa isipan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako kumakain ng mga magdanakaw ng manok. At saka, alam niyo namang may aswang sa lugar. Pakalat-kalat pa kayo sa kakahuyan. Naghahanap talaga kayo ng kamatayan, ano? Kung gusto niyo makaligtas, manahimik kayo at huwag nang magtanong ng kung ano-ano. Wika ni Aling Mason. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming sasaktan. Aksidente lang naman po yung pagkuha namin sa manok eh. Akala po kasi namin walang may-ari. Tugon ni Melencio. Patawad po, hindi na po kami uulit. Basta wag niyo lang po kaming kakainin. Wika ni Amboy. Bakit ba kasi kayo naniniwala na aswang ako? Alam niyo, kung aswang ako, edi sana ako na yung pumatay sa inyo. Bakit pa ako magsasayang ng oras na tulungan kayo? Tapos hahabulin din ako ng aswang. Doon pa lang pwede ko na kayong patayin. Hindi ako aswang. Wika ni Aling Ason. Makikita ang pagtataka sa mukha nito.
Paano naisip ng mga tao na siya ay aswang? Kung hindi po kayo aswang, bakit po mag-isa kayo sa burol? At saka, hinabol niyo pa nga po kami ng itak nung huli nating pagkikita. Sigurado kung nahuli niyo kami, baka natadtad na kaming dalawa eh. Wika ni Amboy. Ibang usapin yon mga iho. Hahabulin ko talaga kayo ng itak. Ilang beses na ako nawawala ng manok eh. Huling-huli kayo sa akto. Kinuha niyo yung mga alaga ko. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang nagpapabalik-balik para nakawin ng mga manok ko. Magpasalamat nga kayo. Tinulungan ko pa kayong mailigtas ang buhay niyo sa aswang. Tugon ni Aling Ason. Subalit bago pa tuluyang magkainitan si Aling Ason at Amboy, muli nilang narinig ang nilalang. Bigla itong nagsalita. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman ang nangialam. Pinagbigyan kita noon. Ngayon hindi na. Isasama kita sa mga batang yan. Malas mo ngayon. Wala ang bantay mo. Wika ng boses. Muling nagbalik ang takot at panginginig nila Amboy. Naroon ang nilalang. Nakasilip sa kanila. Naglalaway habang nanlilisik ang mga mata. Nakita nyo na mga bata kayo. Narinig tayo dahil ang ingay nyo. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Kunin nyo yung itak sa dingding. Pati yung sibat kunin nyo. Huwag nyo sabihin magtatago kayo sa likod ng matanda, abay. Ang lalaki nyo, harapin nyo yung aswang. Hindi yan makakapasok sa bahay. Kaya talasan nyo ang pakiramdam nyo. Sa oras na makita nyo, huwag kayong magdadalawang isip na atakihin. Patamaan nyo sa puso. Pero huwag kayong magpapaabot sa kamay. Siguradong madudurog ang katawan nyo. O hindi kaya malalagyan kayo ng lason. Wika ni Aling Ason. Patuloy lang sa pag-ikot ang aswang sa palibot ng tahanan. Habang sila Amboy naman, natatarantang tinutusok ang sibat at itak sa dingding. Si Aling Ason ay nanonood lamang. Mahina na ang matanda. Hindi niya kayang makipaglaban sa aswang. Amboy, wag kang magbasiwas. Mamaya tamaan ako eh. Mauubos na yung dingding ng kubo, mamaya makapasok yan dito eh. Ako nang aatake. Suportahan mo lang ako. Wika ni Melencio. Muling umikot ang aswang. Mabilis na gumapang at tila pinaglalaroan ang tatlo na nasa loob ng kubo. Maya-maya pa, sa labas ng bintana, bigla silang nakakita ng nilalang. Ito yung kaparehong nilalang na nakita ni Melencio na sumilip sa bintana. Ang wangis ay sa kabayo. Kasabay nito, nakita niya ang nilalang. Buong puwersa niyang tinusok ng sibat. Umangil ito ng napakalakas. Patay tayo dyan. Mukhang mas ginalit mo yata, Melencio eh. Wika ni Amboy. Subalit kagad itong napatahimik. Muli niyang tinignan ng tikbalang. Nakita niyang nasa likuran ito ng aswang. Bigla nitong hinawakan ang malaking aswang habang nakasilip sa bintana ng kubo. Nakita niya ang hudyat ng tikbalang na suguring ito. Buong lakas ay tinarak ni Melencio ang sibat sa puso. Nangisay ang nilalang sa harapan nila. Maya-maya pa, hindi na ito gumagalaw. Binawian na ng buhay. Nang mamatay ang aswang, muling nilingon ni Melencio yung tikbalang. Dahan-dahan itong naglaho sa dilim. Ang galing ng ginawa mo, Melencio ah. Paano mo napatamaan yung aswang? Nakita ko biglang nanigas yung matanda bago mo saksakin eh. Huwag mo sabihin, meron ka ding ano ha, yung mga dasal ba yun? Tanong ni Amboy.
Hindi na ito pinansin pa ni Melencio. Napagtanto niya na siya lamang ang nakakita sa tikbalang. Maswerte kang bata ka. Isa ka sa napili ng kagubatan upang bigyan ng gabay. Ang nakita mo kanina, siya ang namamahala dito sa gubat. Pinoprotektahan niya ang lahat ng narito. Muling wika ni Aling Ason. Naalala ni Melencio ang pangaral sa kanya at turo kung paanong magpakita ng malasakit sa kalikasan. Kaya naman bumalik din ito sa kanya. Bago kayo umalis, siguraduhin niyong nasunog niyo yung katawan ng aswang. Mahirap na, baka mabuhay uli yan. Uubusin kayo niyan. Kagad itong sinunod ng magkaibigan. Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Aling Ason at umuwi na ng tahanan. Ngayon ay nalaman na nila ang katotohanan sa mga paratang kay Aling Ason. Hindi ito ang aswang. Bagkus katulad lang ito ni Kuya Turing na nangangalaga sa kalikasan. Lumipas ang ilang buwan. May dumating na magandang balita sa magkapatid. Inimbitahan sila ng matandang may-ari ng taniman ng nyog sa bagong tahanan. Pero kahit malayo na sila sa gubat, sa bawat pagpasok, baon pa rin nila ang respeto at pagmamahal sa kalikasan. Hindi lamang sa gubat, respeto para sa lahat ng elemento at nilalang na naninirahan sa lugar. Magandang gabi mga kabayan. Ang susunod nating tagapagpadaloy ng kwento ay si RJ. Sana supportahan nyo rin yung kwento mga kabayan kasi kailangan magpahinga ng lalamunan ko. At dahil bago lang si RJ, sana pakinggan nyo yung storya hanggang sa matapos. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Taong 1977, lugar ng Cebu. Hay nako, ano ba tong mga tinda mong gulay, Veronica? Lanta na oh. Mukhang wala ng sustansya eh. Baka naman sumakit pa ang tiyan ng mga bibili niyan. Ay nako, ang mabuti pa mga suke, dito na lang kayo bumili sa akin. Sariwa na, matataba pa. Wika ni Rosa. Nais nitong iparinig sa mga tao sa palengke na pangit ang gulay ng kapwa tinderang si Veronica. Bagamat hindi naman talaga lanta ang mga paninda ng dalaga, pilit itong sinisira ng kakumpetensya. Ano bang problema mo sa akin, Rosa? Tahimik ako nagtitinda dito eh. Bakit ba ang init na mata mo sa akin? Paano lanta eh? Kakaani ko lang yan sa taniman ko. Huwag mo naman siraan ang mga paninda ko para lang dumami ang benta mo. Lumabang ka naman ng patas. Tugon ni Veronica. Sa araw-araw na pagtitinda, hindi na naubusan ng paninira si Rosa sa kanya. Halos lahat na ng kapwa tindera galit din sa dalaga. Bukod kay Veronica, sinisiraan ito ang lahat ng nagtitindang hindi niya makasundo, lalo na kapag humihingi ng pabor at hindi na pagbibigyan. Ang mabuti pa, Rosa, itigil mo na lang yung bibig mo. Sino pong maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Yan yatang mata mo ang nabubulok eh. Lahat na lang ng paninda dito. Baka naman kapag nananalamin ka, bulok na din ang nakikita mo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, imbes na paninda mo ang tupagin mo puro ka paninira. Wika ni Marco, anak ng may-ari ng tindahan ng karne sa tapat ng gulayan nila Rosa at Veronica. Malapit na kaibigan nito ni Veronica. Simula mag-umpisang magtinda ang dalaga sa palengke 2 taon na ang nakakaraan. Mas matagal na itong nagtitinda doon kumpara kay Rosa, na 3 buwan pa lamang sa lugar. Andiyan na naman yung asungot na tagapagtanggol mo.
Ewan ko sa inyo. Tugon ni Rosa. Natameme naman ang dalaga. Pinagtitinginan na siya ng mga tao dahil sa pamamahiya ni Marco. Huwag mo na pansinin yung katabi mo, Veronica. Kaya nga konti lang ang bumibili sa kanya eh. Dahil dyan sa ugali niya. Ewan ko ba? Bakit kaya may pinanganak na inggitera sa mundo? Hindi nilang matuwa sa pag-angat ng kapwa eh. Hihilahin pa talaga pababa. Siya nga pala, Veronica. Naitabi ko na yung binilin mong buto-buto ng baka. Daanan mo na lang sa pwesto ko mamaya bago ko umuwi ha. Dagdag ni Marco. Likas na mabait ang binata sa mga kasamahan sa palengke. Lalo na kay Veronica dahil malaki ang naging tulong nito sa kanya noong dinapuan siya ng malubhang karamdaman. Ikaw naman? Parang sobra naman yata yung sinabi mo kay Rosa. Napahiya tuloy yung tao. Mamaya ako na naman ang balikan yan pag uwi sa bahay. Wika ni Veronica. Bukod sa magkatabi sila ng pwesto sa palengke, malapit lang din ang tahanan nila kila Rosa. Sus, wala yan. Sabihin mo lang sa akin kapag may ginawa na naman sa'yo masama yung babaeng yan. Namimihasa kapag hindi pinapatulan eh. Tugon ni Marco. Pagsapit ng gabi, matapos magligpit ni Veronica ng pwesto, dinaanan nito ang pinatabi niyang buto-buto ng baka. Ito ang uulamin ng kapatid na si Bong, 12 anyos. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Dumating ang magkapatid sa lugar. 4 na taon na ang nakararaan. Nagumpisa ang dalaga sa pagtitinda ng mga gamot na siya mismo ang gumawa. Pero dahil sa mga paninira ng tiyahin ni Rosa, sinasabing peke ang mga gamot na gawa ng dalaga. Kaya napilitan na lang si Veronica na itigil ang pagtitinda at sa halip nagtanim na lang sa bakuran ng tsuhi na nasa Maynila. May kalawakan ang lupa at sapat sa lahat ng pananim, mga kamote, sigarilyas, at iba pang maaaring pagkakitaan. O ito, dinagdagan ko na yan para sa inyong magkapatid ha. Teka, sabay na lang kaya tayo. Pauwi na din ako eh. Alok ng binata. Pero kaagad namang tumanggi ang dalaga. Maraming salamat Marco ah. Pero sige na. Mauuna na ako. Susunod na lang siguro. Tugon ni Veronica. Sa daan pa uwi, may nakita itong lalaki na pabalik-balik sa baryo. Kilala ito sa pangalang Gonzago. Malaking tao na may matapang na muka. Kinakatakutan ng kapatid na si Pong sa tuwing nakikita. Pero kahit ganun, magandang hapon po, Mang Gonzago. Wika ni Veronica. Hindi naman nagsalita si Mang Gonzago. Tumango lang ito sa kanya hanggang sa may kumalabit sa likuran. Magandang hapon din sa'yo. Biro ni Marco habang tumatawa sa likod niya. Ano ka ba Marco? Huwag mo nga akong ginugulat. Kung may hawak akong kutsilyo, baka nasaksak na kita. Wika ni Veronica. Ganon si Marco sa dalaga hindi dahil may gusto siya dito, kundi nais lang niya na may ituturing na kapatid. Nag-iisang anak lang si Marco. Saksi ang binata kung paano pagmalupitan ng mga kapitbahay ang magkapatid na dayo. Pero nagtataka si Marco kung saan natutunan ni Veronica ang panggagamot. Sabayan mo na nga lang ako sa paglalakad. Nakakainis nang may nakasunod sa likuran ko eh. Maibang ako Marco. Meron ka ba nung gamot na binigay ko sa'yo? Parang hindi nawawala yung ubo mo eh. Iniinom mo ba yun? Tanong ni Veronica. Palagi ko nakakalimutan eh. Tsaka sobrang pait naman nun. Sa susunod, lagyan mo naman ng konting asukal para masarap inumin. Pabirong tugon ni Marco. Pagdating sa baryo, bigla na lang silang nanahimik
Maraming tsismosa sa lugar at numero 1 si Rosa at ang tiyahin nito. Nang sumunod na araw, nagtataka si Marco. Wala si Veronica sa pwesto at maghapong hindi nagtinda. Teka, Arnel, napansin mo ba si Veronica? Alam mo ba kung bakit hindi siya nagtinda? Tanong ni Marco. Hindi ko din alam eh. Inaantay ko nga. Bibili sana ako ng gamot para sa rayuman ni tatay. Pero wala pala siya dito. Ang mabuti pa, tignan mo na lang sa bahay nila. Baka nagka-problema lang eh. Tugon ng kaibigang si Arnel. Napaisip na lang si Marco. Marahan niyang tinignan ang tindahan ni Veronica, pati ang tindahan nila Rosa. Gusto niya sanang magtanong kung nakita ba nito si Veronica. Pero nagpasya si Marco na puntahan na lang ang tahanan nito kesa kausapin si Rosa. Pag-uwi ni Marco, naabutan niya si Veronica. Nag-aayos ng pananim na tila dinaanan ng malakas na bagyo. Anong nangyari dito? Bakit nasira na yung gulayan mo? Tanong ni Marco. Hindi ko din alam eh. Maayos pa naman to kagabi. Pero pagising ko ngayong umaga, ganito na. Kaya nga pinipili ko yung mga pwede pang mapakinabangan para maluto. Hindi ko na nga alam ang gagawin eh. Kailangan ko magbayad ng upa sa pwesto. Pero mukhang isusuko ko na lang eh. Wala akong mailagay na paninda. Nadaanan yata ng ligaw na hayop kaya nagkaganito. Tugon ni Veronica. Alam mo, duda ako sa ligaw na hayop eh. Mukhang sinadyang punutin ng mga pananim mo eh. Tsaka walang hayop na nagdadala ng itak para putulin ng mga sigarilyas. Ito, tignan mo. May mga bakas pa ng patalim. Alam mo, ang mabuti pa, ipaalam natin to sa kapitan. Para naman maaksyonan kaagad. Mga walang magawang matino sa buhay. Ay nako, kung marunong lang ako mangkulam eh. Kinulam ko na yung mga yan. Wika ni Marco. Galit na galit ang binata sa pangsasabutahe ng gulayan ni Veronica. Pero may hinala na siya sa may gawa nito. Naku Marco, huwag mo nang hilingin. Hindi maganda na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Tsaka ba't mo naman kukulamin? Ano nang pinagkaiba sa kanya? Hayaan mo na lang na karma ang maningil sa kanila. Sige na Marco, umuwi ka na sa inyo. Ako nang bahala dito sa amin. Wika ni Veronica. Nang makauwi si Marco sa tahanan, kaagad itong nag-isip ng paraan para matulungan ang magkapatid. Kilala niya si Veronica. Hindi ito basta tatanggap ng tulong na para silang nililimusan. Matagal niya na itong sinubukan. Pero sa huli, nag-away lang silang dalawa. Kinagabihan, matapos ang hapunan na isipan ni Marco na maglakad sa lugar. Habang naglalakad at nag-iisip, hindi niya sinasadyang mapadaan sa tahanan ni Veronica. Alam niyang tulog na ang mga ito dahil nakapatay na ang ilaw. Hanggang sa napatingin siya sa bakuran, napansin ni Marco na may tao sa gulayan na kakaayos lang ni Veronica. Marahan siyang lumapit kaya hindi siya napansin ng dalawang tao. Rosa? Aling Purita? Kayong dalawa ang naninira sa pananim ni Veronica? Mga wala kayong puso. Sa tingin niyo ba hindi ito makakarating sa kapitan? Ipapaalam ko sa buong baryo ang ginagawa niyo. Sana talaga eh, karmahin kayo sa ginagawa niyo sa magkapatid. Wika ni Marco. Sa lakas ng boses ng binata, nagising si Veronica maging ang mga kapitbahay. Nakita nila ang magtiyahin. May hawak na itak at pala. Huli sa akto habang sinisira ang mga pananim ng dalaga. Nagkakamali kayo na iniisip. Si Tia ang nagutos sa akin eh. Wika ni Rosa. Aba, anong ako? Ikaw tong pumilit sa akin na sirain ang taniman ng kukumpetensya mo sa palengke. Ba't mo ipapasa sa akin?
Wala kang utang na loob. Tugon ni Aling Purita. Nakita din ito ng mga rumrondang tanod. Isinama sa tanggapan ng kapitan ang magtiyahin. Bukod sa kahihiyan, pinagbayad din sila ng danyo sa perwisyong nagawa nila. Pero imbes na humingi ng tawad kay Veronica, tila nagmamatigas pa ang magtiyahin. Tingnan na lang natin ang magagawa nyo kapag pineste kayo ng aswang. Mga hampas lupang salot! Wika ni Aling Purita. Mawalang galang na ho, Aling Purita. Pero ano po ba yung pinagbabanta nyo tungkol sa aswang? Ipapaasmong yung si Veronica? Bukod pala sa masama ang ugali nyo may lahi pa kayong aswang. Tugon ni Marco. Dahil sa sinabi ng binata, napuno ng bulungan ang lugar. Lalong nasira ang imahe at pangalan ng pamilya ni Aling Purita. Nabansagan sila noon na pamilya ng aswang. Dahil sa labis na kahihiyan, iniwan ito ng asawa at umuwi sa probinsya kasama ang isang anak. Ang magtiyahin na lang ang natira sa tahanan. Ikaw talaga, Marco. Tingnan mo ang nangyari sa kanila, oh. Nagkawatak-watak na yung pamilya. Hindi mo kasi mapigilan yung bunganga mo, eh. Wika ni Veronica. Ano ka ba? Tama lang ang nangyari sa kanila. Masyado kong mabait, eh. Kaya ako ang magiging demonyo para sa'yo. Gusto kong malaman nila na hindi libre ang pang-aalipusta sa kapwa. Dapat nilang malaman na mahal ang bayad nun. Tugon ni Marco. Paano kung totoo yung banta niya tungkol sa aswang at inaswang nga kami? Wala ka naman sa bahay para tulungan kami. Di konsensya mo pa kapag may nangyari sa amin. Ikaw talaga. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang makatulong. Pero hayaan mo kong dumiskarte. Lalapitan naman kita kapag hindi ko na kaya, eh. Huwag ka nang mag-alala. Wika ni Veronica. Doon lang naisip ni Marco na may punto ang dalaga. Di ba ano yan? Ano palang plano mo sa pwesto mo? Ilang araw ka nang walang kita, eh. Isuko mo na lang kaya? May mga mas murang pwesto naman sa labas ng palengke. Tsaka kung ako sa'yo, pagbebenta na lang ng gamot ang gagawin mo. Mabisa naman, eh. Tsaka kikita ka pa ng mas malaki. Mungkahi ni Marco. Hindi ko alam, Marco. Bahala na. Ang importante sa akin ngayon, makakain kami magkapatid na maayos at hindi siya nagkakasakit. Hayaan mo. Susubukan ko yung sinabi mo. Isa pa, plano ko naman talagang bitawan na yung pwesto. Wala na akong ipababayad dun, eh. Sige na, Marco. Uuwi na muna ako. Yung usapan natin, ha? Ako na munang bahalang dumiskarte. Tugon ng dalaga. Matapos ang usapan, kaagad pumunta si Marco sa palengke. Kailangan na niyang palitan ng ama sa pwesto. At isa pa, kailangan niyang magsipag. Malaki ang posibilidad na mangailangan ng kaibigan. Nais niyang maging handa kung sakaling mangailangan nito. Uy Marco, ayos ka lang ba? Bakit nakatulala ka lang dyan? Nga pala, pati si Rosa hindi na nagtitinda. Ano bang nangyayari sa kanila? Kanina, may pumuntang malaking mama dito. Kinuha yung mga paninda kasama si Aling Purita. Wika ni Arnel. Ewan ko. Buti nga yan sa kanila, eh. Magsara na sila. Akalain mo ba naman? Sinira na magtiyahin yung gulayan ni Veronica. Kaya nga hindi na siya nakakapagbenta, eh. Ang daming tao talaga na pasmado ang utak, no? Tumatandang paurong. Tugon ni Marco. Mag-aalas 6 nang pauwi na si Marco mula sa palengke. May bitbit itong buto-buto na paborito nila Veronica at Bong. Ibibigay niya yon sa dalaga. Pero palalabasin ni Marco na ipapaluto lang ito at hihingi para naman tanggapin ng kaibigan. Subalit habang nasa daan,
Hinarang siya ni Aling Purita at ng malaking lalaki. Si Mang Gonzago. Alam niya na mga oras na yon na masama ang pakay ng mga ito. Yan, Gonzago. Yan yung dahilan kung bakit ako iniwan ng bayaw mo. Masyadong makati ang bibig eh. Kung ano-ano ang sinasabi sa pamilya natin. Ang mabuti pa, turuan mo ng leksyon ng matuto. Pero wag mong papatayin. Lumpuhin mo lang. Wika ni Aling Purita. Mabuti na lang mabilis mag-isip si Marco. Dahil medyo malayo pa ito sa kanya. Nagmamadaling tumakbo si Marco sa nadaanang nagiinuman. Hanggang sa nakarating siya sa lugar. Mabuti na lang kakilala niya ang mga tumatagay. Kaagad itong nagsumbong tungkol sa pagtambang sa kanya ni Gonzago. Walang may alam kung taga saan ito. Doon lang nila nalaman na kapatid yun ni Aling Purita. Kaagad namang umalis ang matanda. Napag-alaman nila na ilang araw nang hindi umuuwi si Aling Purita sa tahanan. Maging si Rosa, wala na din doon. Kaya pala malakas ang loob nito dahil mahihirapan na ang mga taong hanapin sila. Pinayuhan na lang si Marco ng kapitan na huwag masyadong magpapagabi ng uwi. Lalong-lalo na pumunta sa liblib na lugar. Baka mamaya, matuloy na ni Aling Purita ang binabalak sa kanya. Nagmamadali namang nagpunta si Marco sa tahanan ni Veronica. Nais niyang maabutan pa itong gising. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang nakabukas pa ang ilaw ng tahanan nito at kaagad tinawag ang dalaga. Anong nangyari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka? Tsaka ginabi ka na yata nung uwi ah. Tanong ni Veronica. Si Aling Purita. Akalain mo, kapatid niya pala si Mang Gonzago. Inaabangan nila ako sa daan eh. Balak ba sana ako lumpuin? Mabuti na nga lang nakatakas ako eh. Kung hindi, baka talagang nalumpo na ako. Sa laking tao ba naman ni Mang Gonzago eh. Pero wag kang mag-alala. Pinapabantayan na ni Kapitan ang baryo natin. Kahit si Mang Gonzago, hindi napapayagan tumapak dito. Wala na din pala dyan sa bahay nila yung magtsahing aswang. Wika ni Marco. Sus, yan ang napapala mo sa kadaldalan mo. Mag-ingat ka nga sa susunod. Ang mabuti pa, dalhin mo tong kwintas na to para kahit papano may pangontra ka. Mamaya talagang aswang nga si Aling Purita. Kagating ka pa nun sa leeg. Tugon ni Veronica. Sabay abot ng kwintas na may itim na tali at tansong palawit na 1 pulgada ang lapat at may puting pato sa gitna. Matapos maibigay ang kwintas sa binata, kaagad namang iniabot ni Marco ang buto-buto at pinalaga sa dalaga. Ilang minuto lang ang makalipas. Oh, eto nang nilaga mo. Ikaw talaga. Sinabi ko naman sa'yo, kaya ko pa. Ang tigas din ng ulo mo eh. Wika ni Veronica. Alam niyang sinadya itong dalhin ni Marco na may makain silang magkapatid. Ganun pa man, masaya si Veronica na may taong nagmamalasakit sa kanila. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto ko lang talaga makatikim ulit ng nilaga. Tsaka, para makalibre na din ako ng mga pangsahog na gulay. Sige na nga, uuwi na ako at makahinahanap na din ako sa bahay. Salamat ulit sa nilaga ha. Magsara ka ng pinto. Gabi na eh. Baka kung ano pa yung mangyari sa inyo. Pero ang kinakabahala ko, si Mang Gonzago. Nakakatakot yung lalaking yun eh. Parang laging handang pumatay ng tao. Kaya kung sakaling makita mo, umiwas ka na kagad ha. Malamang pati ikaw balak saktan ni Aling Purita. Kita mo naman yung ginawa niya sa gulayan mo, di ba? Wika ni Marco. Habang nasa daan, napansin ng binata na may figura ng tao na nakatago sa puno. Tignan mo nga naman oh. Hanggang dito ba naman sa baryo eh? Ayaw niyo akong tigilan? Kung magtatago kayo,
Doon naman sa hindi ko makikita. Sigaw ni Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Matapang ang binata dahil ilang metro na lang, naroon na ang tahanan. Nang makauwi, naroon ang ama't ina at kausap ang kapitan. Dahil kaibigan ng tatay, sinadya mismo ng kapitan na abisuhan ang mga magulang sa peligrong kaharap ni Marco. Mabuti naman at narito ka na, Marco. Kausap ko nga itong tatay mo tungkol sa nangyari sa'yo. Ang mabuti pa, huwag ka munang lalabas ng baryo natin mag-isa. Maraming nagsasabi sa akin nakita nila si Aling Purita at Gonzago na umaaligid sa baryo. Mukhang inaabangan ka nabaliw na yata. Nasiraan na ng bait at handang pumatay ng tao. Wika ng kapitan. Nako, delikado ka anak. Ang mabuti pa siguro, kami na lang ng nanay mo ang magbabantay muna sa palengke. Dito ko na lang sa bahay. Susubukan pa ng kapitan na ipaalam sa otoridad ang tungkol kila Aling Purita. Hindi natin masasabi kung anong pwede nilang gawin sa mga kabaryo natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mag-isa Mahirap na. Baka pati kami biktimahin ni Purita. Wika ng ama. Gusto pa sanang magpumilit ni Marco na siya na ang magtitinda. Subalit ayaw talaga ng ama. Maging ang pagtitinda ng pamilya. Naapektuhan din. Hanggang 3:00 na lang sila ng hapon sa palengke. Hanggang sa marisolba nila ang problema. Ano pa nga ba magagawa ko, tay? Sana lang po magkaroon na po kaagad yan ng aksyon. Masyado na pong nakakaperwisyo yung pamilya ni Aling Purita Tsaka, hindi kaya totoo mamamatay tao yung si Mang Gonzago. Yung kinakabahala ko, baka naman sila Veronica ang pag-initan nila. Kaya sana naman kapitan, magawan po yung kaagad ng paraan. Wika ni Marco. Matapos ang usapan, dumiretso muna si Marco sa kusina at nilapag ang nilaga. Nang mailagay, kaagad nang pumunta si Marco sa silid. Naiinis ang binata dahil wala siyang magawa. Naaalala niya kung paano siya nagmukhang batang paslit nang habulin siya ni Mang Gonzago. Nais niyang mas maging matapang at magawang ipagtanggol ang sarili pati na rin sila Veronica. Lumipas ang 3 araw. Biyernes ng hapon. Nakita niya si Veronica na sinusubukang maglako ng mga gamot na paninda. Nag-uumpisa ng makuha ng dalaga ang tiwala ng mga tao. Habang si Marco naman, masaya na sinusunod ng kaibigan ang payo. Ay, sana naman magtuloy-tuloy ang pag-angat ng benta niya. Magaling ka naman, Veronica Meron lang talagang tao na naiinggit sa'yo. Wika ni Marco sa sarili habang nakatitig sa dalaga. Kuya Marco, baka naman po matunaw si ate sa pagtitig mo bakit hindi mo na lang po lapitan at kausapin? Wala namang kaming ibang kaibigan dito bukod sa'yo Alam mo ba, palagi kanyang inaalala. Galit nga yan na hindi mo iniinom yung gamot mo sa ubo Wika ni Bong. Naroon pala ito at matagal nang pinagmamasdan si Marco. Uy Bong, andyan ka pala? Huwag ka mag-alala. Iniinom ko na nga Napagalitan ako ng ate mo noong isang araw. Siya nga pala Bong. Dahil makakalimutin niyang ate mo sa pagsara ng bintana at pinto. Ikaw na ang magkusa Malinaw ba? Huwag mong hayaan na nakabukas ang pinto niyo kapag tumidilim Lalo na't nasa paligid lang si Mang Gonzago. Bilin ni Marco. Magkasama nilang inantay si Veronica sa bakuran. Maraming kwento si Bong ng mga bagay na hindi inaakala ni Marco. Labis itong natuwa sa mga nalaman. Masaya si Marco na palagi siyang inaalala ni Veronica. Lalo pa nung nalaman itong hinabol siya ni Mang Gonzago. Hindi lang pinapahalata ng dalaga. Pero ayon kay Bong, kapag nasa tahanan palagi nitong kinakausap ang sarili. Minsan pa nga ay inaaway pa.
Kanina pa ba kayo andito sa labas, Bong? Pumasok ka na sa loob. Mahamog na oh. Ikaw, Marco, bakit andito ka na naman? Huwag mo sabihin magpapaluto ka ulit ng nilaga. Umbi ka ni Veronica. Hindi naman. Alam mo namang hindi ako nagtitinda ngayon eh. Kamusta ang mga gamot mo? Mukhang malakas ang bentahan ah. Tugon ni Marco. Inimbitahan ni Veronica si Marco sa loob ng tahanan. Ayon sa dalaga, dahil malakas ang kita ipagluluto niya si Marco ng masarap na pansit. Bandang alas 8 na nakapag-umpisang magluto si Veronica. Habang si Marco naman, nasa labas ng tahanan, nagsisibak ng kahoy na panggatong sa niluluto. Nang makakita ito ng aninong dumaan sa likod niya. Bong, ikaw ba yun? Tanong ni Marco. Kaagad namang tumugon ang bata na nasa loob siya. Maging si Veronica. Natanong din ng binata. Paano naman ako dadaan dyan? Ikita mo namang abala ako sa pagluluto. Ayos ka lang ba? Tugon ni Veronica. Nagtataka si Marco. Sigurado siyang may naglakad sa likuran niya. Nagpatuloy lang ito sa pagsibak ng kahoy at maya-maya pa, muling may dumaan sa likuran. Teka, kanina pa to ah. Pinaglalaroan niyo ba ako? Teka lang ah. Wika ni Marco. Sinubukan ng binata na umikot sa likod bahay. Marahan niyang sinilip kung naroon ba ang kanina pang dumadaan sa likod niya. Iniisip ng binata na baka may nagbibiro lang sa kanya. Subalit wala namang tao sa likod bahay, kaya napakamot na lang sa ulo si Marco. Nang makabalik kung saan nagsisibak ng kahoy, napatingala siya na may makitang anino sa lupa. Buong akala niya, ibon lang ang naroon. Pero hindi ibon ang nakita ni Marco, kundi malaking nilalang. Nasa bumungan mismo nila Veronica. Anong? Veronica, isarado mo yung pinto sa kusina. Ikaw naman, Bong, isara mo yung mga bintana. Sigaw ni Marco. Patakbo itong pumasok ng tahanan at iniwan ang mga panggatong. Teka nga, ayos ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ni Veronica. May aswang sa taas ng bahay niyo. Akala ko nga binibiro lang ako eh. Kanina pa may dumadaan sa likuran ko. Pero nung tignan ko sa itaas, nakita ako yung malaking aswang. Nakatitig sa akin ng masama eh. Mukhang totoo yung sinasabi ni Aling Purita. Kung nandito lang sana sila tatay, alam nila kung paano itatabo yan. Dito lang tayo sa loob. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yata tayo niyan papasukin eh. Asa na ba yung itak nyo? Tugon ni Marco. Halata sa binata ang panginginig sa takot dahil sa nakita. Samantalang si Veronica naman, nanatiling tahimik at kalmado. O ito, uminom ka muna ng tubig. Para ka namang aatakihin sa puso eh. Sigurado ko bang aswang yung nakita mo? Baka mamaya, namamalikmata ka lang. Ano namang gagawin ng aswang dito? Tanong ni Veronica. Kinukumbinsi nito si Marco na huminahon. Maya-maya pa, may nagsalita sa labas ng tahanan. Boses yun ni Aling Purita. Marco, ang batang pakilamero. Mabuti at narito ka sa bahay ng mga pobre. Hindi na kami mahihirapang puntahan ka. Magkasama ko na kayong ipapakain dito kay Gonzago. Wika ni Aling Purita. Mula sa normal hanggang sa naging nakakatakot ang boses nito. Wala na sa katinuan ng ali. Tama ang hinala ni Marco. Aswang din si Aling Purita. Dahil sa inyo, nawalan ako ng tindahan sa palengke. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may sobra sa katawan nyo, ilalagay kong patabayan sa gulayan ko. Wika ni Rosa. Totoo nga,
Aswang ang buong angka nila. Kaya siguro iniwan to ng asawa at anak niya eh. Bukod pala sa pagiging inggitera, may pagkaaswang din. Veronica, may alam ka bang pangontra sa mga aswang? Mukhang hindi tayo tatantanan nito hanggat di tayo napapasok eh. Asin? Meron ka bang asin? Sa pagkakaalam ko, pangontra yun sa kanila eh. Wika ni Marco. Patuloy pa rin ito sa paghahanap ng paraan para maitaboy ang mga nilalang na naghihintay sa kanila sa labas. Ito ang bagay sa mga gulay mo, Veronica. Ikaw na lang ang laging paborito ng mga tindero sa palengke pati ng mga mamimili. Pati na si Arnel eh. Ikaw ang palaging hinahanap. Wika ni Rosa habang sinisira ang mga gulay ng dalaga. Gustuhin mang lumabas ni Marco pero alam niya na wala siyang laban sa 3 aswang. May problema ka pala talaga sa pag-iisip. Malamang hahanapin ni Arnel palagi si Veronica. Sa kanya bumibili ng gamot si Arnel para sa lolo't lola niya eh. Kung hindi ba naman makitid yung utak mo? Tsaka malabong magustuhan ka ni Arnel sa ugali mo. Tapos ngayon, nalaman namin aswang ka pala. Umalis na kayo bago pa kayo madatnan ng mga tanod dito. Siguradong malalagot kayo sa oras na makita kayo ng mga tao. Kilala na namin kayo. Wala na kayong takas. Banta ni Marco para takutin sana ang mga nilalang. Pero hindi nagpatinag sila Aling Purita. Patuloy pa rin sa pagkalampag ng tahanan at pagsira ng mga pananim. Kaya nga dapat lang na mawala kayo para walang makaalam sa pagkaaswang namin. Gonzago, pasukin mo na ang bahay. Huwag kang mag-iiwan ng buhay. Kainin mo silang 3. Nawala ang asawa at anak ko dahil sa lalaking yan. Simula nang dumating niyang magkapatid, puro kamalasan na ang nangyari sa buhay ko. Utos ni Aling Purita. Mabilis na kumilos si Marco para malagyan ng harang ang pinto. Mabuti na lang mabilis niya itong nakalangan. Umikot sa pinto sa kusina si Gonzago. Alam ni Marco na mahina ang pinto doon. Kaya nakaabang siya hawak ang itak. Sa oras na maramdaman niyang naroon na si Gonzago, balak ng binata na saksakin ito tagos sa pinto. Nagtagumpay si Marco. Pagkasaksak sa pintuan, tinamaan din si Gonzago. Pero nagawa namang sirain ni Aling Purita ang pintana sa sala. Kaya napasok sila ng mga aswang. Veronica, dito lang kayo sa likod ko ah. Wika ni Marco. Kahit alam niya na wala siyang laban, pero hindi niya pababayaan ng magkapatid. Kaya niyang ibigay lahat. Basta masigurado ang kaligtasan ng dalawa. Bago niyo ako makain, sisiguraduhin kong pipitas ako sa inyo. Kahit isa lang isasama ko sa hukay. Wika ni Marco. Sinugod ng binata si Aling Purita. Patuloy ang pagbasiwas nito ng itak. Nagawa pang mataga sa pisngi ang ale. Naputol din niya ang daliri ni Rosa. Subalit hindi nakita ni Marco ang paparating na kamay ni Gonzago. Nasakal nito ang binata. Pero hindi pa man tumatagal ang pagkakahawak ni Gonzago kay Marco. Nabitawan nito ang binata at tila namimilipit sa sakit. Anong ginagawa mo sa kapatid ko, Marco? Tanong ni Aling Purita. Nagtataka ang ale kung paano yun nagawa ni Marco. Hanggang sa naalala ng binata yung kwintas na bigay sa kanya ni Veronica. Meron itong kakayahang kontrahin ng aswang. Bagay lang yan sa kanya. Bakulaw na aswang. Ano? Susubukan mong sumugod, tanda? Puro ka lang pala pagbabantay. Hamon ni Marco. Pero makikita sa mukha ni Aling Purita ang pagdadalawang isip. Natatakot itong mangyari sa kanya ang nangyari sa kapatid. Tiya, kung magkasabay nating sugurin si Marco, sigurado hindi niya tayo masasaktan. Mungkahi ni Rosa. Sabay na sumugod ang mga aswang. Hindi na malaman ni Marco ang gagawin. Kaya napapikit na lang ito. Walang ano-ano eh.
Biglang nakarinig ng pagbagsak si Marco. Nang idilat niya ang mga mata, nakita niya si Mang Gonzago. Nakahandusay habang nakatirik ang mga mata. Marami ding tumubong mga bukol sa katawan nito. Teka, hindi na ako may gawa niyan ah. Maniwala kayo. Kasalanan niya yan eh. Wika ni Marco. Walang kaalam-alam si Marco. Habang nasa likod niya si Veronica, nagpapakawala ng mga orasyong sumpa ang dalaga. Direkta itong tumatama sa mga aswang na naging dahilan ng pagkamatay ni Mang Gonzago. Hindi! Halimaw ka! Sino ka ba talagang babae ka? Wika ni Aling Purita. Maraming beses ko nang pinalampas ang mga masasamang gawain niyo. Hindi ko nga kayo pinatulan kahit kabuhayan na namin ang sinalantan niyo eh. Pero Aling Purita, kalabisan na po yata ang ginagawa niyo ngayon. Wala akong pakialam kung aswang kayo. Pero kung mga mahal ko sa buhay ang kakantiin niyo, hindi niyo talaga magugustuhan ang ganti ko. Tugon ni Veronica. Sa kumpas ng kamay ng dalaga, biglang nabali ang isang braso ni Aling Purita. Sumubok pang sumugod ni Rosa, pero bigla namang nabali ang kaliwang binti nito. Masalimo ka pa sa amin, Veronica. Ano bang ginagawa mo? Itigil mo to. Wika ni Rosa. Subalit tila walang naririnig si Veronica. Pinandidilatan lamang sila ng mata habang isa-isang binabali ang mga buto sa mga binti at kamay. Sige pa, sumigaw pa kayo. Magmakaawa pa kayo. Akala ko ba'y gagawin niyo kung pataba sa gulayan niyo? Asa na ang tapang niyo ngayon mga aswang? Ikaw Aling Purita, dapat buong angkan mo na ang sinama mo dito. Para naman kahit papano, natuwa ako sa inyo. Hindi niyo ko kaya tanda. Wika ni Veronica. Nang magsawa ang dalaga sa paglalaro sa katawan ng mga aswang, bigla na lang nitong binali ang leeg ng dalawa. Humandusay si Rosa at Aling Purita habang dilat ang mga mata. Tulala si Marco sa mga nangyari. Ang buong akala niya, lubos na ang pagkilala niya kay Veronica, pero tila ibang tao na ang nasa harapan. Kuya Marco, kabilang kami sa angkan ng mga mangkukulam. Ngayong alam mo na po, iiwasan mo din po ba kami? Tanong ni Bong. Huwag kang mag-alala, Marco. Kahit naman iwasan mo kami at kamuhian, hindi ka namin sasaktan. Malaya kang makakalis dito. Sana lang huwag mong ipagkakalat ang mga nalaman mo ha. Wika ni Veronica. Bagamat nanghihina na sa mga nangyari, bukod pa ang nakakagulat na nalaman, alam niya na hindi masama ang magkapatid. Ang drama niyo namang dalawa. Ano bang pinagsasabi niyo? Ang mabuti pa, tulungan niyo na lang ako dito sa mga katawan ng aswang. Mukhang sila ang magiging pataba sa gulayan mo ah. Pero teka, baka naman maging aswang ako kapag kinain ko yung gulay sa pinaglibingan nila. Biro ni Marco para mapagaan ang paligid. Natuwa naman ang magkapatid. Buong akala nila kakatakutan sila na nag-iisang kaibigan sa baryo. Imbis na matakot si Marco, naging masaya pa ito sa nangyari. Hindi na niya kailangan alalahanin pa si Veronica. Aba malay ko, mangkukulam ako at hindi aswang. Kung gusto mo, subukan mo para malaman natin. Tugon ni Veronica. Simula ng araw na yon, naging mas malapit pa sila Marco at Veronica. Walang alam ang mga tao sa baryo na may 3 aswang na namatay sa lugar nila. Matapos ang insidente, bumalik sa dating regular na gawain ng magkaibigan. Ngayon nagagawa ng bumalik ni Marco sa pagtitinda at si Veronica naman. Unti-unting naging sikat na manggagamot dahil sa kanyang mabibisang gamot na paninda.
gamot na may halong orasyon ng mangkukulam. Kwentong Bayan.